Hello guys! Good morning! Ayan, so it's my first vlog in 2024 and siguro medyo matagal na rin ako hindi nag-vlog. Hindi ako nag-vlog mas, never ako nag-focus sa vlogging 2023. So at this point, I might as well mag-focus ako sa vlogging ko no para kumita naman yung kawawa naman yung YouTube channel ko. So anyways, today, kalagitnaan na ng January and sa ngayon, i-share ko sa inyo na may apo na po ako. So yes, at 41, meron na po akong apo and papakilala ko siya sa inyo. Si Angel! Ayan. So, yun, hindi, ang tawag na to, hindi, i-share ko siguro sa inyo kasi nandito sa akin yung apo ko. I-share ko siguro sa inyo yung everyday life namin as maglola or kahit ano na lang, alam mo no, para maano natin yung ating vlog. So, yun, magba-vlog na tayo ulit. So, yun. So, join me guys today as, i-share ko sa inyo yung aking everyday na ginagawa as a young lola. Ayan. So, watch na lang kayo guys. Thank you for staying with me. Ayan. Ayan guys. So, at this point, tulog na si baby. Ayan. Tulog na siya. Ang higaan namin, dapat kami sa taas. Ang kaso mo, nagbago kami ng higaan. Dito na kami sa baba kasi aside sa maliit sa taas, kasya lang 2 persons sa taas, which is ako at yung asawa ko. May baby na hindi pwede na madaganan yung baby. Kasi syempre baby yan, delikado. So kailangan namin ng malaking space. Kaya dito kami sa baba natutulog. And aside from that, kulang din, maliit yung space doon, tsaka wala kaming bed. So yun na nga, dito na kami sa baba. And sa taas, ginagamit pa rin naman namin doon yung mga gamit namin. And kung makikita ninyo, papakita ko sa inyo. Ayan guys, kung makikita ninyo, nag-iba na yung setup ng bahay namin. Ayan, dati meron kaming upuan dito. Now, ang ilagay ko is yung higaan na yung lagayan ng damit ni baby. Itong lagayan ng damit na to, so, itong lagayan ng damit na to ni baby is partial lang yan. Kasi hindi pa ako nakakabili ng talagang cabinet niya. Ang gusto ko kasing cabinet niya is yung may hangiran ng damit na panlakad. Ayaw ko kasi na yung mga panlakad niya damit na pagkatapos i-plancha tutupiin. Gusto ko nakahanger. So, bibili ako ng para sa kanya or else magpapagawa ako ng talagang para sa kanya lang na lagayan ng damitan. Now, si baby dito lang natutulog. Dito rin kami natutulog araw-araw, gabi-gabi. Dito kami natutulog kung saan nakadyakan dyan si baby. Naglalatag lang kami dyan ng sapin. Kasi hindi kami mahilig sa foam. Kasi may lahat dito may mga hika. So, yung foam is medyo nag-aano ng moist. So, basta maraming habang explanation now. Si baby, andito siya. Diyan siya natutulog ang baby namin. Kasi, wala kaming, hindi ko siya sinasanay sa duyan. Sinasanay ko siya sa higaan lang talaga. And, yung itong wire na to, wala yan. Yan. So, dyan kami lahat, natutulog kami mag-asawa, 3 kami. Si baby, ako, at saka si Honey. Hindi pa ako nakabili ng foam ni baby, pero meron na akong nakitang foam na para kay baby. Yung parang may ganyan sa likod, napakagandang foam. Kasi ngayon nga lang siya nagpunta sa amin, kaya medyo hindi ako naka-ready. Though, naka-ready ako ng mga damit niya. Ayan na, unti-unti nabibilang ko siya. Inuuna ko muna yung mga importante, like diapers, gatas, and last time, inuuna ko yung mga necessary na dapat gamitin ni baby kasi inuuna ko yung mga nagkaroon siya ng infection. So, inuuna ko yung kanyang pagpapagamot, inuuna ko yung pagpapadoktor, inuuna ko yung mga gamot, inuuna ko yung dapat na unahin.
kaysa sa mga luho like bed or whatsoever, no? Madali lang naman bumili ng mga gamit na kakailanganin. Ang importante sa akin, maging healthy muna yung apo ko bago kami mag-settle, bago kami magbili-bili ng mga kung ano-ano. Alam mo yun, yung importante is yung okay yung apo ko. So at this point, nakapagpabakuna na kami, nagamot na yung infection niya. Hindi pa lahat, meron pa rin siyang mga follow-ups na kailangan kasi meron pa rin gamutin, marami pa siyang gamotang gagawin. Pero so far, okay naman yung baby. Healthy naman. Naano naman siya, nakaka-recover na unti-unti. Tumataba na rin. Nung dumating niya siya sa amin dito is 3 kilo, 2.5 kilos lang. Now, naging 5.5 na. Running, palaki na siya, gain siya ng pag-gain. And then, yung kanyang height naman is good kasi tumatangkad siya every week. Kasi every week ako nagpapacheck. So, yun. And, ayun, hindi muna namin inuna yung mga cabinet, yung mga bed. Kasi madali lang bumili ng ganon. Ang sa akin ngayon is, nagsisave kami ng pera. Tinatabi ko yung mga perang dapat na itabi for the future gamutan ni baby kasi hindi pa namin sure. Mayroon pa siyang newborn screening which is babayaran pa yun. Meron din siyang ear test na babayaran din. So, ganun yung mga nangyari sa akin mula nung dumating sa amin si baby. Ang dami naming gastos, and then nagka-problema pa siya sa tiyan niya kasi nagkakaroon siya ng, yung stool niya matigas, yung poop niya matigas. So, nagpalit kami ng gatas from Bona to S26. Yan. Napakamahal ng S26 pero tiniis ko na lang kasi gusto kong maging maayos yung tiyan niya. Mag-change na lang siguro kami pagkakain na siya ng kanin or makakakain na after 6 months. Doon na lang siguro ako magpapalit ng mura na gatas. Kaysa sa ngayon, hindi ko muna siya kasi ang pagkain lang ni baby is gatas lang. So lahat ng nutrients doon niya kukunin. So hindi ko isaalang-alang ang kalusugan ng apo ko na makukuha lang sa ganun lang. Alam mo yon, 6 months lang naman nating titiisin yung mahal na gatas. After 6 months, pwede na tayong mag-change into mumurahing gatas na, like balik tayo sa Bona, balik tayo sa Nestogen. Tapos, kasi nakakakuha na siya ng iba't ibang nutrients from solid food. Ganon, kaya okay lang sa akin so far na 6 months lang naman namin titiisin yung mahal na gatas. So yun, under observation pa rin siya dahil marami pa rin gamutan na magaganap. Pero okay, so far okay naman siya. Ayan, malakas dumede. Yun ang pinaka-the best doon. Malakas dumede, lumalaban talaga yung bata. Kaya talagang ilalaban ko rin siya. Hanggang kayang-kaya ko. Hanggat uugod-ugod, hanggat gagapang ako, kilalaban ko yung apo ko. So yun, lumalaban din siya eh. So yun guys. So ngayon, ang gagawin ko is, habang tulog siya, yun ang ginagawa ko sa kanya. Ang problema namin sa kanya pa pala is, gising siya sa gabi, tulog siya sa umaga. Maghapon siyang tulog hanggang 7 p.m. or hanggang 8 p.m. Tapos gising siya Gising siya mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. So, yun ang isa pang struggle ko. Kasi, ang hirap, hindi ako makatulog sa tanghali. Tapos, kasi marami akong ginagawa. Tapos, sa gabi, gising ako. Napakadalang lang nung time na tulog siya sa gabi. Isang beses lang yata yung sarap ng tulog ko ng gabi. Tapos yun, so ngayon, habang sinasamantala ko ang pagkakataon na tulog yung bata, maglilinis ako, maghuhugas ako ng bote niya. Ayan, maghuhugas, tapos mamimili ng ulam or tatakbo ako, pambili ng ulam. Mag-aayos ako ng sarili ko, maliligo ako. Yun yung time na ako naman muna yung asikasuhin ko. Tapos, maglilinis ako ng mga bote, hugas-linis ng mga dapat gawin. Ayan. So, ayun. Yun ang gagawin natin today.
So, dito pala guys, habang hapon at habang tulog pa si baby, sinasamantala ko na matulog din kasabay niya kasi syempre nagbabawi din ako kasi mahirap naman na bumigay din yung katawan ko, 'di ba? Kung gising sa madaling araw o magdamag tapos gising din ako sa umaga, mahirap 'yun. Kung may naririnig kayong punga-punga, Ayan guys, nandito sa tabi ko kagigising yung lang apo ko. namin. Si hi, ayan. Alas 7 na. Ang baby. Oh, umutot. Yan. Yan. Mm. Mm. Yan, so kagigising lang namin. Kagigising lang niya alas 7. Ginising ko talaga siya kasi pag hindi mo siya gisingin at magdamag na naman ay hanggang alas 10 na naman siya tulog. Problema ko na naman siya hanggang madaling araw, which is yun naman yung tulog ko. Dapat sabay kami matulog na madaling araw, kaso lang kaya ginising ko siya ngayong alas 7, tapos kailangan siya gising hanggang alas 12 or alas 11 kasi, or kahit 3 hours, kailangan niyang gising kasi para sabay kami matulog sa madaling araw. Pasensya na pala kayo guys kung malabo yung camera ko kasi yung gamit ko yung cellphone lang and sobrang low quality na cellphone lang. So, nagpa-plan akong bumili ng camera soon. Yung vlogging camera talaga. So, yeah. Kasi gusto ko na i-pursue yung vlogging ko araw-araw. Kasi sayang yung araw na wala akong trabaho. Wala kasi akong trabaho kasi nga magbabantay ako ng baby. So, sakripisyo lang talaga guys. Kaya yun. Ayan, nag-aangungot na siya. Nag-aangungot na siya. So, yun lang muna guys. Mamaya na lang ulit pagtulog na kami. Ayan, so guys, napatulog ko na si baby. Hindi pa rin normal yung tulog niya kasi natutulog pa rin siya ng morning and until 10 p.m. Tapos pag mga 12 hanggang umaga gising siya. Ganun pa rin yung routine niya. Ayokong pilitin yung bata na baguhin yung routine niya kasi baby pa siya. Hindi pa siya nakikipaglaro. Though nakikipag-usap na siya, ganun, pero hindi pa rin siya nakikipaglaro. So, ayokong pilitin siya kasi sabi ng doktor, pag natutulog ang baby kahit na anong oras, hayaan mo siyang matulog ng gusto niya. Kasi doon nagde-develop yung brain, yung buong katawan ng baby. So, kahit anytime siya matulog, hayaan mo siya. Ikaw ang mag-adjust kasi ikaw ang malaki, ikaw ang nakakaalam. Alam mo yun. So, yung baby, huwag mo siyang pipilitin. So, ako, ayokong pilitin. Kahit na pagod na ako, puyat ako. Ayokong pilitin siya na matulog siya ng madaling araw. Gising siya sa lang ganon. Nahayaan ko lang siya na matulog kung kailan niya gusto. Ayan, even dede yung milk niya, hindi ko siya ginigising. Hinahayaan ko siya na magutom siya ng sarili niya kasi napakabait ng apo ko kasi yung siya, kusa siyang pag puno na yung diaper niya, iiyak siya. Alam niya. Pag may pupo siya, iiyak siya. Tapos pag napalitan mo na, balik tulog na ulit siya, okay na siya. Ganun lang yung sistema niya. Tapos pag antok siya, iiyak siya. Pag tulog siya, pag kumpleto yung tulog niya na isa't kalahating araw, sobrang saya niya pagising. Like, makakausap mo siya, wala siya ibang ginawa kundi mag-smile, kumpleto tulog, ganun siya. Tapos pag gutom siya, iiyak siya, pag busog siya, tutulog ulit siya. Ganun, sobrang bait. Kaya, ayan kapag kumpleto tulog, ay na-appreciate ko siya. Kaya, ayan tawa ng tawa. Ayan. Kaya, hinahayaan ko lang siyang matulog.
Anyway guys, dito ko natatapusin yung vlog ko kasi sobrang haba na and sobrang dami ko ng daldal. Bukas na lang siguro ulit pag nagkaroon ulit at bukas na lang ulit update ko na lang kayo. Magpapatuloy na ako magpo-focus na ako sa vlogging kasi para ano naman yung ang aking tawag nito, yung aking channel gumanda naman yung aking channel kasi bibili na ako ng vlogging camera tapos hindi naman ako masipag, di ba? So yun, tsaka wala akong ginagawa, wala akong trabaho, di na rin ako nakakapag-aral kasi nag-aaral ako sana, kaso nung dumating yung apo ko, tumigil na rin ako kasi hindi naman ako tumigil, nag-aantay pa rin ako ng sasabihin sa akin ng mga teachers kung pasado ako or hindi. Nag-aantay pa rin ako ng development. Nag-aantay pa rin ako ng special test, yung basta marami akong inaantay. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching everybody. See you on my next video.